Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Ako po si Associate Pastor Junalyn Lumabe mula po sa CRC Calabanga Lutheran Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos mula sa Joshua chapter 7 verse 19 to 21 na pinamagatang The Confession of Achan. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako muna sa maikling panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito sa iyong kabutihan at katapatan po sa aming mga buhay. Salamat po sa pagkakataong makabahagi sa programang Tinapay mula sa Langit upang pagnilayan ang iyong mga salita. Dalangin po namin na linisin niyo po ang aming mga puso't isipan sa mga oras na ito. At patuloy na pagkalooban mo po kami ng karunungan at kaalaman na nagmumula sa iyo at lubos na pangunawa upang maunawaan po namin ang iyong mga salita na nais mo pong maiparating sa amin. Kahit dalangin po namin ang iyong pangungunat paggabay sa oras na ito. Salamat po Panginoon. At yan po ang aming samot dalangin sa tangit dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang Josue Kabanata 7, talata 11 hanggang 21. Magandang Balita, Biblia Tagalog. Talata 11. Sinabi ni Josue kay Achan, Anak ko, purihin mo si Yahweh, Diyos ng Israel. Ipagpaumanhin mo sa akin ang iyong kasalanan at sabihin mo sa akin ang totoo. Talata 20. Sumagot si Achan, Inaamin ko pong nagkasala ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Talata 21. Nakita ko po sa samsam ang isang magandang balabal na gawa sa Babylonia, 200 siklong pilak at isang gintong bara na may 50 siklo ang bigat. Naakit po akong kunin ang mga iyon. Kaya itinago ko sa ilalim ng aking tulda at inilibing ko sa lupa ang pilak sa pinakailalim. Purihin po ang Diyos, siya po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Pagkatapos ng matagumpay na pagsakop sa Jericho, pinagbili na ng Diyos ang mga Israelita na huwag kukuha ng kahit anong samsam mula sa lungsod. Lahat ay dapat ihandog sa Diyos bilang banal na bagay. Ngunit si Achan mula sa lipi ni Juda ay nagkasala sa pamamagitan ng pagkuha ng ilang kayamanan para sa sarili niya. Sa talata 11, ipinapakita dito kung paano si Josue ay humihimo kay Achan na umamin ng kasalanan. Sinabi ni Josue kay Achan, Anak ko, isang tono ng pagpapakumbaba at paanyaya sa katotohanan. Hindi niya agad hinusgahan si Achan o pinagalitan. Sa halip, inaanyayahan niya si Achan na purihin si Yahweh. Ito ay isang paalala na kahit sa pag-amin ng kasalanan, ang Diyos ay nararapat pa ring igalang at purihin. Ipagpaumanhin mo sa akin ang iyong kasalanan at sabihin mo sa akin ang totoo. Ipinapakita dito ang direktang utos na aminin ni Achan ang kanyang kasalanan. Ang katotohanan ay mahalaga sa gitna ng bayan ng Israel. Sa talata 20, ipinapakita dito ang pag-amin ni Achan sa kanyang kasalanan. Hindi siya nagtanggi o nagturo sa iba. Ang kasalanan niya ay laban mismo sa Panginoon, hindi lang sa tao o sa bayan ng Israel. Sa talata 21, ipinapakita dito kung saan nagsimula ang kasalanan ni Achan. Nagsimula ang kasalanan ni Achan sa pagnanasa. Nakita niya ang mga bagay na ito at nahulog siya sa tukso. Ang mga bagay na kinuha niya, magandang balabal mula sa Babylonia. Ang mga balabal mula sa Babylonia ay kilala bilang mamahalin at maganda, simbolo ng yaman at karangyaan. Isa itong bagay na nakakaakit sa mata. 200 siklong pilak at isang gintong bara. Mga kayamanang ipinagbabawal kunin ng mga Israelita mula sa Jericho ayon sa utos ng Diyos. Ang mga ito ay dapat ilaan sa Diyos bilang banal. Naakit. Ipinapakita dito ang struggle sa kalooban ni Achan. Nakita niya, nagnasa siya at kinuha ang hindi kanya. Ito ay larawan ng proseso ng pagtukso, pagnanasa, kasalanan. Itinago at inilibing sa lupa. Tanda ito ng pagtatago ng kasalanan na kung saan sinusubukan ni Achan na itago ang kanyang ginawa. Subalit, sabi nga sa Lucas Kabanata 8, talata 17, walang natatago na di nalalantad, walang lihim na di nabubunyag.
kaya't sa huli naibunyag ito sa pamamagitan ng pagsisiyasat ni Josue at ng Diyos. Sa buhay natin, kailanman hindi natin maitatago ang ating kasalanan sa Diyos. Nais niyang lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso. Tularan natin ang pag-amin ni Akan, ngunit iwasan natin ang kanyang pagkakamali. Matuto tayong umunawa at sumunod sa mga ipinag-uutos sa atin ng Panginoon. Naway maging tapat tayo kahit walang nakakakita sa atin. Kapag tayo ay nakakagawang kasalanan, magsisi at ipagtapat agad ang kasalanan. Ang Diyos ay tapat at banal. Kaya niyang magpatawad, ngunit huwag nating samantalahin ang kanyang biyaya. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga salita mo na aming napagnilayan, na nagbigay po sa amin ng malaking aral na kung saan po, Panginoon, inihingi namin lagi ang iyong paggabay at pangunguna sa aming mga buhay. Natulungan kami na manatiling tapat sa iyo. Tulungan mo po kami lagi at turuan na makasunod sa ipinag-uutos mo upang ikaw, Panginoon, ang lagi naming mapapurihan at maitaas sa aming mga buhay. Dalangin ko po na ang mga salita mo na aming napagnilayan ay patuloy na pagpalain at tumimo sa aming mga puso't isipan at makita sa pang-araw-araw naming buhay. Salamat po, Panginoon, purihin ka o Diyos, at yan po ang aming samot dalangin sa tangit dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan nito dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.